Si Gray ang pinakamalakas na hari sa kasaysayan, na nagtataglay ng walang kapantay na kapangyarihan, yaman at kasikatan, walang sino man ang tumatayo sa kanyang tabi at wala siyang pinagkakatiwalaan. Isang araw ay bigla siyang namatay at muling isinilang bilang isang sanggol na walang kapangyarihan. Nagtaka siya kung sino ang mga taong nasa harapan niya at tinawag nila siyang Arthur at hinala niya na siya ay na-reincarnate. Naisip niya na pagkatapos ng kanyang walang bilang na mga tagumpay siya ay babagsak bilang isang walang magawang sanggol. Sina Alice at Reynolds ay mabuti siyang inalagaan at mukhang kumbinsido sila na anak nila siya at sa palagay niya at makatwiran iyon, gayunpaman ay hindi siya masaya o marahil ito ay dahil sa isang patuloy na pakiramdam ng takot, hindi niya kontrolado ang kanyang mga pangangatawan sa paggalaw. Wala sa mga nangyayari ang ayon sa kanyang gusto at ang katawan niyang ito ay parang bilangguan. Patuloy niyang nais na magising ngunit patuloy ang kakaibang panaginip na ito kaso sa kasamaang palad, ito ang malupit na realidad na kanyang haharapin mula ngayon. Sa kabila nito ay nasaksihan ni Arthur ang isang bagay na mas kakaiba pa, kaya ng kanyang tatay na magpakita ng mahika at gamitin ito upang palakasin ang kanyang sarili, ang kanyang nanay ay mayroon ding mahika na ginagamit niya upang pagalingin ang kanyang tatay. Nagtataka si Arthur kung paano gumagana ang mahika at dahil ito ay isang kapangyarihan na hindi niya kilala sa kanyang nakaraang buhay, tunay siyang nabighani sa mahika at nais niyang makakita pa ng higit at upang magawa ito, napagtanto niyang kailangan niya munang lumaki. Samantala ay pumasok ang kanyang tatay sa gubat at nilupig ang isang halimaw gamit ang kanyang mahika sa pagpapalakas. Di nagtagal ay dumating ang kanyang grupo ng mga kaibigan upang maglibang at malamang silang lahat ay magkakaroon ng mahalagang papel sa susunod na kwento. Bumalik kay Arthur dahil wala siyang ibang magawa ay sinuri niya ang kanyang paligid at sinipsip ang maraming kaalaman hanggat maaari, dahil saan man ay may mga kaalaman at kapangyarihan at bumalik si Reynolds sa bahay pagkatapos ng pangangaso, at nagtataka si Arthur kung siya ay nasa isang lipunan na kung saan bawat isa ay pinapayagang magmay-ari ng sandata. Kung ito nga ang kaso ay nangangahulugan ito na may antas ng panganib sa labas na nagtulak dito, naniniwala si Arthur na makatwiran lamang na makuha niya ang mga kapangyarihan sa lalong madaling panahon upang umangkop sa mundong ito. Marami siyang tanong na sa kasamaang palad ay hindi pa niya maaaring itanong, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkabigo ay masaya pa rin siya dahil nakakaranas siya ng mga tunay at walang kapantay na sandali kasama ang kanyang mga magulang. Sa kanyang nakaraang buhay ay wala man lang siyang kalayaan na matulog ng mapayapa dahil sinusubukan siyang patayin ng kanyang mga kaaway gabi-gabi, ngayon na nararanasan niya ang kapayapaan, nasanay na siya sa kanyang bagong buhay. Pagkatapos ng mga araw, linggo at maraming buwan ay natutong gumapang si Arthur at mabilis na nagtungo sa salamin upang tingnan kung gaano siya kagwapo matapos masanay sa paggapang at magkaroon ng magandang kontrol sa kanyang mga kamay. Palihim siyang lumabas ng kama tuwing wala ang kanyang mga magulang at nagtungo sa aklatan. Doon ay kinuha niya ang isang aklat at nagnanais matuto patungkol sa mundong ito at natuklasan na ang kontinenteng kanyang kinalakihan ay tinatawag na Decan. Ang Decan ay naglalaman ng 3 kaharian at ito ang kaharian ng Darv, kung saan naninirahan ang mga duwende, ang kaharian ng Elanwar, kung saan naghahari ang mga elf sa kailaliman ng isang gubat at sa wakas, ang kaharian ng Sapan, kung saan nakatira ang mga tao kasama na si Arthur. Ang bansa ni Arthur ay isang monarkiya ngunit ang trono ay minamana ay hindi katulad sa kanyang dating mundo kung saan maaaring agawin ng sino man ang trono sa pamamagitan ng pagpatay sa naunang hari. Matapos magtipon ng pangunahing impormasyon tungkol sa mundong ito, hinanap ni Arthur ang isang libro tungkol sa mahika at sa isang napaka-cute na paraan na kinuha niya ito mula sa istante. Pagkakuha ng libro ay nagsimulang magmuni-muni si Arthur kung paano mas maunlad ang kanyang nakaraang buhay kumpara sa kasalukuyan. Ang librong kanyang kinuha ay upang maunawaan niya kung bakit ganito at balak niyang pag-aralan ang mahika na tinutukoy ng mga tao sa mundong ito bilang mana. Ito'y maipapasa lamang mula sa isang henerasyon patungo sa susunod at makikita lamang sa isa sa bawat 100 tao. Bukod dito ay 2 uri lamang ng mana ang umiiral sa mundo at ang pagpapalakas, na nagpapahusay sa mga kakayahan ng katawan gamit ang mana at ang paglikha, na nagpapakita at nagkokontrol ng mana ayon sa nais ng manggagamot. Habang binabasa ito ay naalala niya ang mga kakayahan ng kanyang nanay kanina, na malinaw na nagpapatunay na siya ay isang tagalikha at bagaman ang bawat taong nagtataglay ng mana ay may tinatawag na mana core, na karamihan sa mga salamangkero ay sinisimulang gamitin sa simula ng kanilang pagdadalaga.
Kapag mahusay nila itong nagamit at naging bihasa sila ay maaari nang maging mages at matapos mabasa ito, naniniwala si Arthur na ito ay katulad ng konsepto ng Kai na pamilyar siya, subalit nagdududa siya kung ang kaalamang ito ay magiging sandata para sa kanya, bilang isang nag-aambisyon na mandirigman ng Congo. Sa sandaling iyon ay tinatawag niya ang kanyang panloob na Kai at malapit nang maabot ang isang tiyak na antas, nang si Arthur ay ginugulo ng kanyang ina na si Alice. Binuhat siya nito na parang sanggol na siya at tinitigan siya ng mabuti at sa una, inakala niya na nahuli siya sa kanyang palabas ngunit ipinahayag ni Alice na kailangan niyang palitan ang kanyang pampers, na sa katunayan ay amoy na. Habang nagpapalit si Alice ng kanyang diapers ay labis na nadismaya si Arthur sa kung gaano naging bilangguan ang kanyang katawan, sumumpa siya na magkakamit siya ng higit pang kapangyarihan balang araw. Samantala ginugugol ni Alice ang kanyang oras sa pagtatalo ng mga aspeto ng buhay ni Arthur at labis siyang natutuwa sa kung gaano kabilis ang pag-unlad niya sa mundong ito. Gayunpaman ay nababahala siya sa katotohanang hindi pa ngumiti sa kanila si Arthur at ang pag-iisip dito ay nakakalungkot para sa kanya. Tumingin siya sa bintana at nakita niyang tinuturuan ng kanyang asawa na si Ray si Arthur kung paano gumamit ng espada. Tuwang-tuwa siyang ipaalam kay Alice ang tungkol sa pag-unlad ni Arthur. Ngunit galit si Alice dahil tinuturuan ng kanyang asawa ang kanilang batang anak ng isang mapanganib na kasanayan at humihingi siya ng paumanhin, ngunit naniniwala siya na masyado pang bata si Arthur para matutong gumamit ng espada at pinagalitan niya ng malakas ang kanyang asawa. Sa kabilang banda ay maingat na pinapanood ni Arthur ang mga ito at ginagamit ang mga ito bilang balangkas upang maunawaan ang istruktura ng pag-aasawa. Bagaman nagsisimula siyang maniwala na maaaring pamunuan ng mga kababaihan ang mundo kung saan sila nakatira. Kalaunan sa araw na iyon ay dinala ni Alice si Arthur sa palengke at labis siyang nasasabik sa lahat ng nakikita niya. Bawat item na nakikita niya ay parang aralin na matututunan niya at ngayon ay nauunawaan niya kung bakit paligid-ligid ang tingin ng mga sanggol na parang pamilyar sila sa lugar, lalo na sa mga bagay na hindi umiiral sa kanyang dating mundo. Nakapagmasid din siya ng mahika ng malapitan na nakita niyang napaka-importante at sa daan pauwi ay unti-unti siyang nakakatulog ngunit bago iyon, naisip niya kung gaano ka-helpful ang kanyang pamilya sa kanya at sa wakas, nakauwi sila at dinala siya ni Alice sa kanyang silid. Sa daan ay pinag-uusapan ni Alice kung gaano siya kasaya tuwing lumalabas siya ng kama para magbasa at kung gaano siya ka-curious tuwing nasa palengke sila. Naniniwala siyang namana niya ang mga katangiang ito mula sa kanyang ama na si Ray na katulad niya. Napagpasyahan niyang maaaring tumakas siya balang araw upang makita ang mundo, ngunit umaasa siya na magkakaroon siya ng mas mapayapang buhay at ng gabing iyon, pinanood ni Arthur ang kanyang ama na gumagawa ng mahika at labis siyang nasabik sa ideya na mayroon siyang matututunan mula rito ng malapitan. Pinanood niya ang kanyang ama na nagtaas ng ilang bato mula sa lupa at nagbago ng isip bago pa man siya lubos na madismaya. Dumating si Alice at tiniyak sa kanya na nagsisimula pa lamang si Ray at hinimok siyang mas maging mapanuri at sa sandaling iyon, pinalakas ni Ray ang kanyang mahika at nagpakita ng ilang mga advanced na kasanayan. Nakita ito ni Arthur at agad niyang napagtanto na ang kanyang ama ay isang augmenter at nabuhayan siya ng loob na gumawa ng sarili niyang trick. Ngunit naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang ipaalam sa kanya ng kanyang ina na oras na ng kanyang pagtulog. Habang binubuhat siya papunta sa kanyang silid ay napansin niya ang isang libro sa istant at patuloy itong itinuro habang malakas na umiiyak. Hiniling niya sa kanyang ina na payagan siyang basahin ito. Pagkatapos ng sandaling pagpapakita ng kanyang kaakit-akit na mukha ay napilitan siyang hayaan siyang magbasa nito sandali. Habang binabasa niya ang libro ay naalala niya ang lahat ng kaalaman na kanyang natamo sa kanyang pagnanais na makabuo ng isang man-acre para sa kanyang sarili. Sinimulan niyang ilipat ang lahat ng mana mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan patungo sa isang punto. Ginawa niya ito sandali at noong akala ng kanyang mga magulang na marahil ay natutulog na siya, isang malakas na pagsabog ang nangyari sa loob ng bahay. Nang mangyari ito ay mabilis na sumisid si Ray upang protektahan ang kanyang asawa at nasunog ang kanyang likod subalit matapos masigurado na ligtas si Alice, naalala nilang naiwan nila si Arthur sa bahay at dali-dali silang tumakbo papasok sa bahay at labis na nagulat nang makita nilang lumulutang sa himpapawid si Ray. Naiwan silang nakatulala sa tanawin at wala silang nagawa kundi panoorin siya habang bumababa sa lupa at habang ginagawa ito, nagsimulang bumagsak ang bubong at dahil bata pa lamang si Arthur, hindi siya nakaiwas sa oras ngunit mabilis na iniligtas siya ng kanyang mga magulang mula sa maaaring naging muling pagtatagpo niya sa ilalim ng mundo.
Hindi nagtagal ay sabay-sabay silang umiyak at naunawaan ni Arthur na gagawin ni Alice at Ray ang lahat upang panatilihin siyang ligtas, isang pakiramdam ng kasiguraduhan na hindi niya nakuha sa kanyang nakaraang buhay. Ilang taon ang lumipas at si Arthur ay isa ng batang lalaki na nagsisimulang matutunan ang mga kasanayan sa pakikipaglaban mula sa kanyang ama na si Reynold. Magkaharap sila sa hardin kung saan sinusubukan ng kanyang ama na iabot sa kanya ang kanyang pinahahalagahang guwantes. Ngunit tinanggihan ito ni Arthur dahil alam niyang hindi pa sapat ang kanyang lakas upang gamitin ang mga ito sa kanyang edad. Sa halip ay kinuha niya ang isang kahoy na espada at gayon din ang ginawa ng kanyang ama at agad na umaksyon si Arthur, sinusubukang ilunsad ang tatlong magkakasunod na atake sa kanyang ama, ngunit mas malakas ang kanyang ama at madaling naharangan ang bawat isa sa kanyang mga atake. Napagtanto ni Arthur na ginagamit ng kanyang ama ang kanyang mahika upang patibayin ang mga patpat, kaya nagpasya siyang gawin din ito at ibinuhos ang kanyang mana sa kanyang kahoy na espada. Hindi nagtagal ay muling sumugod siya sa kanyang ama na nagulat nang magawang baliin ni Arthur ang kanyang patpat sa dalawa. Ngumiti si Arthur at ipinahayag na mas maganda ang kanyang kahoy kumpara sa kahoy ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ama na mas mahalaga ang tibay at gayunpaman ay napagtanto ng kanyang ama na si Arthur ay isang henyo. Kaya nagpasya siyang kausapin ang kanyang asawa tungkol sa pagpapadala kay Arthur sa labas ng bayan para mag-aral sa isang tunay na guro. Tutol na tutol ang kanyang inang si Alice dito dahil ayaw niyang mawalay ang kanyang anak sa kanya lalo na't 4 na taong gulang pa lamang ito. Ipinaliwanag ni Reynold na sa murang edad na 4 at mas malakas na ang kahoy ni Arthur kumpara sa kanya, na nangangahulugang dapat siyang sanayin ng isang bihasang mandirigma. Subalit bago pa sila makapagpasya at si Arthur mismo ang nagsalita na dapat silang lahat na magkasamang umalis, bagamat tila isang kakaibang ideya ay agad na sumang-ayon ang magulang ni Arthur, marahil dahil hindi pa talaga naaapektuhan ng krisis sa pabahay ang kanilang mundo. Makalipas ang ilang araw ay dumating ang mga dating kasamahan ni Alice at Reynold upang maglakbay kasama nila. Ipakilala ni Arthur ang kanyang sarili sa kanilang lahat at ang dating pangkat ng kanyang mga magulang ay binubuo ni Adam ang leader, si Angela ang may malaking dibdib na babae, si Der ang pangkaraniwang itsurang lalaki, si Helen ang mamamana, at si Jasmine, ang kakaibang batang babae na tila may pagdududa kay Arthur sa hindi malamang dahilan. Hindi nagtagal ay nagpasya silang umalis at nalaman ni Arthur na ang mundo kung saan sila naroon ay gumagamit pa rin ng medyo primitibong paraan ng transportasyon kumpara sa kanyang mundo kung saan karaniwan na ang paggamit ng air Ubers. Makalipas ang ilang sandali at nagpasya silang magpahinga sandali upang kumain, ngunit hindi ito naging maayos nang biglang lumitaw ang mga lobo mula sa kagubatan dahil sa amoy ng pagkain. Agad na kumilos si Jasmine at kinuha ang kanyang 2 daggers at lumundag sa labanan. Tinatabas ang bawat lobong lumalapit sa kanya at samantala ay sina Reynold, Adam at Helen ay nakapatay din ng ilang lobo gamit ang kanilang mga sandata. Samantala ay ginamit ni Der at Angela ang kanilang mahika upang tuluyang wasakin ang natitirang mga halimaw. Nang gabing iyon sila ay nagpiging sa laman ng mga halimaw at makalipas ang ilang sandali, napansin ni Alice na dumudugo pa rin ang braso ni Reynold at nagpasya siyang gamutin ito. Agad na tumayo ang iba pang mga kasapi ng pangkat mula sa kanilang mga pwesto at bumuo ng protective circle sa paligid nila, na nagtaka kay Arthur ngunit di nagtagal ay nalaman niya na si Alice ay isang napaka-espesyal na salamangkera na may mahiwagang kakayahan sa pagpapagaling na bihirang-bihira. Dahil sa bihirang kakayahang ito ay laging nasa panganib si Alice na makuha, at isa ito sa mga dahilan kung bakit sila lumipat sa kanayunan upang manatiling hindi napapansin at sa kabutihang palad. Walang problema ang mahika ng pagpapagaling ngunit pagkatapos nito, nagpasya si Adam na kailangan niya ng ehersisyo at hiniling kay Arthur na mag-ensayo kasama siya. Sumang-ayon si Arthur sa pagsasanay habang binalot ni Adam ang kanyang matalas na sibat ng tela upang maiwasan ang anumang pinsala. Handa na sila para sa sesyon ng sparring at pinuno nila ang kanilang mga sandata ng mana at sa pagkabigla ni Adam, si Arthur ang unang gumawa ng hakbang habang ginagamit niya ang mahika upang mapataas ang kanyang bilis. Gumalaw siya ng kasing bilis ng kidlat papalapit kay Adam bago mawala at lumitaw sa likuran niya na ikinagulat ni Adam. Sa kasamaang palad ay nadulas si Arthur na nagbigay ng pagkakataon kay Adam na makabawi. Hindi nagtagal sila ay nagsimulang magpalitan ng mga mabibigat na galaw. Nagulat ang lahat sa bilis ni Arthur subalit sa huling sandali, siya ay naitapon sa ere dahil sa kanyang magaang katawan at napilitan si Angela na iligtas siya gamit ang kanyang mahika ng hangin.
Mahinahon siyang lumapag sa lupa sa ibaba habang sinisimulan ng ibang mga kasapi ng grupo na pagsabihan si Adam dahil sa pagiging labis laban sa isang bata. Ipinagtanggol ni Adam ang sarili niya sa pagsasabing masyadong malakas ang bata ngunit walang nakinig sa kanya. Si Jasmine sa kabilang banda ay lubos na naintriga sa mga kasanayan ni Arthur at nagsimulang magtanong tungkol sa mga teknik na ginagamit niya. Ang mga susunod na araw ay mabilis na lumipas habang nagsasanay, kumakain, natutulog at muling nagsasanay si Arthur kasama ang halos bawat kasapi ng grupo. Natutunan ang mga teknik ng sibat mula kay Adam at mga push-up mula kay Reynolds, pagpana mula kay Helen at pagtakbo na parang si Usain Bolt mula kay Jasmine, na tila nagkagusto na sa bata. Sinubukan ni Jasmine na akitin siya sa isang maliit na partido sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng isang maliit na espada na may kaunting baby oil dito. Ngunit ayaw ni Alice ang ina ni Arthur na maluto ang kanyang anak kaya tinawag niya ito palayo. Hindi nagtagal ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa mga karwahe nang bigla silang napilitang huminto sa ilang mahiwagang pangyayari. Bigla ang umulan ng mga palaso patungo sa kanila at agad na napagtanto ni Arthur na sila ay inaatake ng mga bandido. Agad na tumalon si Nader at Adam sa harapan ng mga karwahe habang ginamit ni Angela ang kanyang mahika ng hangin upang itaboy ang lahat ng paparating na mga palaso, habang sumisilip si Arthur palabas at natuklasan niyang napapalibutan sila ng mga bandido mula sa lahat ng panig. Inutusan ng pangit na pinuno ng mga bandido ang kanyang mga tauhan na huwag saktan sina Alice at Arthur at alisin ang lahat ng iba pa, dahil maaari silang ibenta sa mataas na halaga at sumigaw sa pagsang-ayon ang mga bandido at tumalon sa sona ng labanan kung saan isa-isa silang nagluluto, sa mga kamay ni Reynolds at ng kanyang pangkat. Isa-isa ring sinimulang wasakin ng bawat miyembro ng pangkat ang mga bandido, at alam ni Arthur na mas malakas ang kanyang pangkat sa individual na batayan ngunit nagsimula ang problema nang subukang lumunin ng mga bandido ang pangkat sa pamamagitan ng dami ng kanilang bilang. Nagsimulang mapagod ang mga kasapi ng pangkat sa walang tigil na labanan at habang ang pinuno ng mga bandido ay nakipaglaban ng isa sa isa kay Reynolds at itinulak siya sa karwahe kung saan naroon si Arthur, nasira ang karwahe habang mabilis na sinubukan ni Alice na tulungan si Reynolds, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag gamitin ang kanyang mahika dahil lalo lang itong magpalala sa sitwasyon. Tumayo si Reynolds at sinabihan si Arthur na dalhin ang kanyang ina sa ligtas na lugar habang haharapin niya ang pinuno ng mga bandido. Bagaman gusto ni Arthur na lumaban at inaangkin niyang sapat na siyang malakas upang hawakan ang mga ito, sumigaw sa kanya ang kanyang ama na gamitin ang kanyang lakas upang protektahan ang kanyang ina dahil mayroon itong dinadala sa sinapupunan. Nagtaka si Arthur kung kailan nangyari ang pagkakataon para magawa iyon ngunit nagpasya pa rin siyang tumakas kasama si Alice. Sinubukan ng pinuno ng mga bandido na habulin sila at habang patuloy na tumatakbo si Arthur, muling inatake ni Reynolds ang pinuno ng mga bandido na pinilit siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bagamat nagpapatuloy si Arthur sa pagtakbo ay hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang daan na hinaharangan ng maraming kaaway. Sa kabutihang palad ang kanyang mga kasamahan sa pangkat ay mga propesyonal at nagawa nilang isa-isang alisin ang lahat ng mga bandido sa kanyang daan. Pinasalamatan ni Arthur ang kanyang mga kasamahan sa kanilang tulong at nagpatuloy sa pagtakbo ng buong bilis, nang bigla silang maambush ng isang salamangkero na inatake sila gamit ang kanyang mahika ng hangin. Nagpasya si Arthur na itulak ang kanyang ina sa kaligtasan habang siya mismo ay tinamaan ng malaking pinsala, na nagtulak sa kanya pataas sa ere at sa ibabaw ng bangin na nagpasya siya na hindi siya mamamatay ng mag-isa at inihagis ang kanyang kutsilyo na nakatali sa isang lubod sa kanyang umaatake. Hinihila ito pababa kasama niya. Agad na sinubukan ni Nader at Angela na gamitin ang kanilang mahika upang iligtas ang batang si Arthur habang sumisigaw ang kanyang ina sa kanyang pangalan na may luha sa mga mata. Sa lahat ng oras na iyon ay nakadama si Arthur ng kapayapaan na parang nakamit niya ang isang bagay. Nagtataka siya kung ito ba ang pakiramdam ng kaligayahan nang bigla siyang mapaluha nang maisip niya na magiging kuya na sana siya, ngunit ngayon ay nawala na ang pagkakataong iyon. Sa ganitong mga sandali ng matinding emosyon at aksyon, ang kwento ay nag-iiwan ng isang makapangyarihang epekto nagpapaalala sa mga mambabasa ng kahalagahan ng pamilya, katapangan at sakripisyo. Habang iminulat ni Arthur ang kanyang mga mata matapos ang pagbagsak at natuklasan niyang buhay pa rin siya, nagtataka siya kung nasaan na siya nang biglang gumalaw ang lupa sa ilalim niya dahil may napakalaking nilalang na papalapit. Sinubukan ni Arthur na tumayo para makita kung ano iyon at lubos siyang natakot nang makita ang isang nakakatakot na mukhang demonyo na tinawag siya sa kanyang pangalan,
Natakot man siya na hindi basta-basta sumuko si Arthur at lumundag siya upang salakayin ang demonyo pero tinatabig lang siya nito ng mahinahon. Nang makabangon siya, binanggit ng demonyo na marami pa siyang kailangang matutunan at sinigurado rin nitong kaibigan siya. Hindi maintindihan ni Arthur kung ano talaga ang nangyayari pero bigla na lang pumitas ng mga prutas ang demonyo para sa kanya. Sinabi nito kay Arthur na kailangan muna niyang kumain bago sila mag-usap dahil hindi siya sumasagot sa kahit anong tanong hanggat hindi siya kumakain. Wala siyang nagawa kundi kainin ang mga prutas at pagkatapos ay tinanong niya ang demonyo kung ayos lang ba ang kanyang mga magulang. Ipinakita nito sa kanya ang isang tagpo sa kalsada kung saan nakipaglaban ang kanyang mga magulang at mga kaibigan sa mga tulisan at puno ito ng mga bangkay ng mga tulisan. Sinabi ng demonyo kay Arthur na buhay ang lahat ng kakilala niya at ligtas silang nakapagpatuloy sa kanilang paglalakbay ilang araw na ang nakalilipas. Dahil dito ay napaluha si Arthur sa sobrang gaan ng loob at tuwang naramdaman niya. Tinanong niya ang pangalan ng demonyo para makapagpasalamat ng maayos at ipinakilala niya ang sarili bilang Sylvia. Ilang araw ang lumipas na nananatili si Arthur sa kuweba ni Sylvia habang kumakain ng mga prutas para mabuhay at gumaling ang kanyang mga sugat. Gusto na niyang puntahan ang kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon, pero sinabi ni Sylvia na hindi ito ganoon kadali dahil kailangan niyang dumaan sa kagubatan na puno ng mga mapanganib na halimaw at masasamang tao. Gayunpaman may ibang paraan si Sylvia para mapagtagpo muli si Arthur at ang kanyang pamilya. Pero kinakailangan nitong gumawa ng butas sa mismong tela ng espasyo at oras at matagal itong gawin. Naunawaan ito ni Arthur kaya habang inihahanda ni Sylvia ang butas sa espasyo at oras na patuloy niyang hinahasa ang kanyang kakayahan. Napagtanto na niya na kahit mukhang demonyo si Sylvia na mabait talaga ito at higit pa roon mahalaga siya dito. Isang araw habang abala si Arthur sa kanyang pag-ensayo ay nagdesisyon si Sylvia na turuan siya ng isang teknik na hindi alam ng mga tao. Kinokolekta niya ang mana mula sa hangin at bumuo ng bola sa kanyang kamay bagay na labis na ikinagulat ni Arthur dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoon. Ipinaliwanag ni Sylvia na karamihan sa mga tao ay iniisip na pwedeng mangalap o gumamit ng mana, pero sa kalikasan ay maraming nilalang ang kayang gawin ang dalawang ito ng sabay. Inalok niyang ituro ito kay Arthur pero bago iyon ay gusto muna niyang malaman kung ano ang balak niyang gawin kapag siya ay naging mas malakas na. Matagal na pinag-isipan ito ni Arthur at pagkatapos ay buong tapang niyang sinabi na kapag siya ay lumakas na, papatayin niya ang lahat ng magtatangkang manakit sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero hindi nagustuhan ni Sylvia ang sagot ni Arthur kaya tinabig niya ito palayo at nena si Arthur sa ginawa niya. Pero sinabi ni Sylvia na bumagsak siya sa kanyang pagsubok dahil hindi siya magtuturo sa sino mang may baliw at marahas na pag-iisip. Naguluhan si Arthur sa sinabi niya dahil ang natutunan lang niya sa kanyang nakaraang buhay ay kailangan mong lumakas para patayin ang iyong mga kaaway. Ngunit nang tanungin siya ni Sylvia kung natutuwa ba siyang laging iniisip ang karahasan at natahimik si Arthur, sabi ni Sylvia ay may iba pang paraan para gamitin ang lakas bukod sa karahasan at ayaw niyang sayangin ni Arthur ang buhay niya sa galit at paghihiganti. Tumama ang mga salitang ito kay Arthur at para bang alam ni Sylvia ang lahat tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Inulit ni Sylvia ang kanyang unang tanong na ano ang gagawin niya kapag siya ay lumakas na at sa pagkakataong ito, sumagot si Arthur na protektahan niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Natuwa si Sylvia sa sagot na iyon kaya sinimulan na niyang turuan si Arthur kung paano gamitin ang mahika sa pamamagitan ng direktang pagkuha nito mula sa kanyang kapaligiran. Mabilis itong natutunan ni Arthur at nang tumakbo siya papunta kay Sylvia para ipakita na kaya na niya ito, bigla siyang sinuntok sa gilid ng kuweba at nalaglagan ng mga bato. Naguluhan si Arthur sa nangyari pero kinausap siya ni Sylvia gamit ang telepatiya at sinabing huwag siyang magsalita. Ilang saglit lang ay dumating ang isa pang demonyo na kamukha ni Sylvia at sinabihan siyang bumalik na kasama niya. Tumanggi si Sylvia kaya binaril siya ng demonyo ng isang energy ball. Nag-aalala si Arthur pero sinigurado ni Sylvia na ayos lang siya at tumayo siya para lumaban muli at pinalaya ang buong kapangyarihan niya. Nabiyak ang kanyang katawan na parang demonyo at nagbagong anyo siya bilang isang puting dragon. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang hyperbeam papunta sa demonyo na halos hindi na ito maharangan. Binalaan siya ng demonyo na ang paggamit ng ganoong kalakas na kapangyarihan ay may kapalit, pero sinabi ni Sylvia na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang buhay. Sa hindi inaasahang paraan ay napigilan ng demonyo ang kanyang atake at binumbahan siya ng mga bola ng madilim na enerhiya. Ang ilan dito ay tumama pa sa kuweba at natarante si Sylvia habang tinitiyak ang kaligtasan ni Arthur.
kaya sinamantala ng demonyo ang pagkakataon para atakihin siya ng malakas. Napagtanto ni Sylvia na mapapahamak si Arthur kung hindi siya kikilos kaya't nagdesisyon siyang isusugal ang lahat para makaligtas ang bata. Ginamit niya ang buong lakas para ihinto ang oras at tinawag si Arthur palabas, sinabihan na kailangan na niyang umuwi ngayon. Binuksan niya ang isang butas sa espasyo at oras at ipinaliwanag na hindi ito diretsyong magdadala sa kanyang pamilya, pero sapat na ang lakas niya ngayon para mabuhay habang hinahanap niya ang mga ito. Napagtanto ni Arthur na isinasakripisyo ni Sylvia ang sarili para sa kanya at labis itong naapektuhan ang kanyang kalooban. Nangako siya ni Sylvia na gamitin ang kapangyarihan niya upang protektahan ang mga taong mahal niya, pagkatapos ay iniabot niya ang mga pamamaalam na regalo na isang kristal na itlog at isang balahibo, sabay sabing alagaan niya ito ng mabuti. Pagkatapos ay hinalikan niya si Arthur at biglang lumitaw ang mga gintong tato sa magkabilang braso ng bata. Ipinaliwanag ni Sylvia na malalaman niya ang kahulugan at gamit nito sa tamang panahon, pero ngayon ay kailangan na nilang magpaalam. Inamin din ni Sylvia na hindi talaga niya kailangan ng ganoong katagal para ihanda ang portal, sinasadya niya iyon na mapatagal dahil gusto niyang mas makasama pa si Arthur. Napaiyak si Arthur sa narinig at doon niya napagtanto na hindi pa sapat ang lakas niya para protektahan si Sylvia sa ngayon. Kahit nangako si Arthur na protektahan niya ang lahat ng mahal niya at sinabi ni Sylvia na hindi saklaw ng pangakong iyon ang kasalukuyang sitwasyon at pinayuhan siyang magmadali, sinabi ni Arthur na wala siyang pakialam kung isa mang dragon o demonyo si Sylvia, dahil pamilya na ang turing niya rito at hindi iniiwan ang pamilya. Sagot ni Sylvia na mayroon na siyang ina kaya't nagpasya si Arthur na tawagin siyang lola at sa narinig, napaiyak ang dragon at dahan-dahan siyang tinulak ni Sylvia papunta sa portal at dinala niya ang itlog at ang balahibo. Pero habang papasok na siya sa portal at lumingon para magpaalam sa huling pagkakataon, bigla na lang siyang hinigop papalayo at pagkaalis ni Arthur, pinakawalan na ni Sylvia ang kanyang kapangyarihan at ibinalik ang daloy ng oras sa kuweba. Kaagad siyang tinamaan ng atake ng demonyo at bumagsak sa lupa at habang papalapit ito sa kanya na puno ng kumpiyansa, bigla siyang sinorpresa ni Sylvia at binaril ito ng buong lakas sa napakalapit na distansya. Samantala si Arthur ay naglalakbay sa loob ng portal nang muling marinig ang boses ni Sylvia. Sinabi nitong ayos lang na malungkot pero kailangan niyang pagtrabahuhan dahil balang araw, ang lungkot na iyon ay maging kasiyahan. Sagot ni Arthur hindi niya kaya pero sagot ni Sylvia na alam niyang kaya ni Arthur dahil siya ang pinakamalakas na hari sa kasaysayan. Nagulat si Arthur sa narinig na paano nalaman ni Sylvia ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Gusto sana niyang itanong kung siya ba ang nagdala sa kanya sa mundong ito pero bago pa niya magawa iyon, lumabas na siya ng portal. Matapos ang kanyang pag-iyak para kay Sylvia ay tumayo si Arthur at inilagay ang kristal na itlog sa kanyang pouch. Pagtingin niya sa paligid na nasa loob na siya ng isang masukal at mapanganib na kagubatan. Sinimulan ni Arthur ang kanyang paglalakbay pabalik sa kanilang tahanan at habang siya'y naglalakad, bigla niyang narinig ang isang nakakatindig balahibo na sigaw mula sa kabilang bahagi ng gubat. Mukhang boses ito ng isang batang babae kaya agad siyang nag-ipon ng mana sa kanyang mga paa at dali-daling tumakbo papunta roon upang tingnan kung anong nangyayari. Tumalon siya sa isang mataas na puno para magkaroon ng magandang tanaw at mula roon ay malinaw niyang nakita ang isang grupo ng mga tulisan na kinikidnap ang isang batang babae. Sinubukan nitong tumakas pero nahuli na siya ng mga tulisan at tinatakpan ang kanyang bibig para hindi na siya makasigaw. Dahil isa siyang duwende ay plano nilang ibenta siya bilang alipin sa black market kapalit ng malaking halaga sa oras na makalabas sila sa kagubatan, kaya itinatali nila ang bata at isinakay sa likod ng kanilang karwahe. Habang pinagmamasdan ito ni Arthur ay bigla niyang naalala ang insidente kung saan siya at ang kanyang pamilya ay inatake rin ng mga tulisan. Naalala niyang may binanggit ang mga tulisan noon tungkol sa pag-iwan sa kanya at sa mga babae ng kanilang grupo, para ibenta bilang mga alipin sa bandang huli at sobrang ikinagalit niya ito. Ang unang pumasok sa isip niya ay patayin ang lahat ng tulisan dahil sa nakakasuklam nilang ginawa, pero naalala niya ang payo sa kanya ni Sylvia na dapat niyang kontrolin ang kanyang galit. Kaya naglaan muna siya ng sandali para mag-isip at mapakalma ang sarili. Napagtanto niya na kung aatake siya agad na maaaring mapahamak ang buhay ng bata, kaya pinili niyang maghintay ng tamang pagkakataon para umatake. Sumakay na ang mga tulisan sa kanilang karwahe at nagsimula ng umalis mula sa kagubatan habang si Arthur ay palihim na sumusunod sa kanila mula sa dilim.
Pagsapit ng gabi ay napilitan ang mga tulisan na huminto at magkampo dahil hindi na sila makakabiyahe sa dilim. Naisip ni Arthur kung susundan pa ba niya sila hanggang sa makarating sa bayan ng mga tao o kung dapat na ba siyang umatake ngayon. Pero narinig niyang may sinabi ang isa sa mga tulisan na ang paborito niyang lahi ay mga duwende. Dahil dito ay napagtanto ni Arthur na hindi niya pwedeng hayaang magtagal pa ang mga tulisan kasama ang batang babae, pero kailangan pa rin niyang maghintay hanggang sa dumilim bago siya kumilos. Umupo si Arthur at nagsimulang magmeditasyon bilang paghahanda sa mga kasong pagpatay na maaaring kakaharapin niya. Pagdating ng sapat na dilim ay dumidilat si Arthur at sinimulan ng pagplanuhan ang kanyang pag-atake. Napansin niyang may daladala itong grupo ng mga horn wolves at ang mga tulisan na may tali sa leeg. Nagtaka siya kung bakit sumusunod ang mga lobo sa mga tao nang walang paglaban. Nang tingnan niya ng mas malapitan ay napansin niyang may suot silang mga mahiwagang kwelyo na nagpipilit sa kanila na sumunod. Napagtanto niyang magagamit niya ito sa kanyang plano kaya naghagis siya ng ilang bato sa direksyon ng mga lobo para pabagalin sila. Nang marinig ng mga tulisan ang pag-ugong ng mga lobo, inutusan ng leader ang isa sa kanyang mga tauhan na puntahan ang mga ito at nang mapatahimik. Agad tumayo ang tulisan at sinipa sa leeg ang isa sa mga lobo para mapatigil ito sa pag-ugong at sa mismong sandaling nainis ang tulisan. Sinamantala agad ni Arthur ang pagkakataon at tinawag niya ang kanyang monoblade at tumalon pababa sa likuran ng tulisan at sa loob lamang ng ilang segundo, nasaksak niya ito hanggang sa mamatay. Kinuha niya ang sandata ng tulisan at nang may isa pang lumapit para alamin kung ano ang ingay, tumalon si Arthur sa likod nito at agad pinutol ang lalamunan at dalawa na agad ang napatay niya, pero ramdam na ni Arthur ang pagkapagod sa kanyang katawan kaya kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Sa sandaling iyon isa na namang tulisan ang lumapit para tingnan kung bakit ang tagal bumalik ng dalawa, kaya tinangka ni Arthur na tapusin agad ito pero sa kasamaang palad, hindi niya tinamaan ang mga vital organs kaya't napasigaw ito at naalarma ang ibang tulisan tungkol sa presensya ni Arthur. Napagtanto ng pinuno ng mga tulisan na isa pa lang sa lamangkero si Arthur kaya't alam niyang hindi ito magiging madaling laban, pero ayaw din niyang patayin si Arthur at dahil ang pagbebenta ng isang salamangkero sa black market ay mas malaki pa ang kikitain kaysa sa batang duwende. Nagsimulang mag-ipon ng mahika ang pinuno ng mga tulisan sa kanyang mga braso at umatake kay Arthur, kaya umatras si Arthur at sinubukan na gumanti ng sipa pero naiilagan ito ng tulisan, sinubukan niyang gulatin ito sa pamamagitan ng paghagis ng kutsilyo, pero nasalo ito ng tulisan at ginamit laban sa kanya. Dahil dito ay naitulak si Arthur sa lupa at itinaas ng tulisan ang kanyang mga paa para tuyain siya, sinabi ng tulisan na wala siyang laban sa isang matanda pagdating sa lakas, at napagtanto ni Arthur na totoo ito. Kaya nagpasya siyang gumamit na ng mahika na nagcast siya ng fireball diretso sa tuhod ng tulisan at habang ito'y sumisigaw sa sakit, sinaksak ni Arthur ito sa ulo gamit ang kanyang kutsilyo at ngayon ang natitirang gawin na lang ay tapusin ang sugatang tulisan mula kanina. Nang mapatay na rin niya ito ay agad siyang pumunta sa karwahe para tingnan ang kalagayan ng batang babae. Nakatikip ang mga mata ng bata buong oras kaya wala siyang ideya sa mga nangyari. Sinabi ni Arthur sa kanya na ligtas na siya at wala ng tulisan. Ang pangalan ng bata ay Tessia at habang inaalalayan siya ni Arthur palabas ng karwahe na sinabi niyang pwede na siyang umuwi, pero napansin ni Tessia ang dugo sa kamay ni Arthur kaya agad siyang nag-alala para sa kanya. Napagtanto ni Arthur na natural lamang para sa mga bata na matakot sa dugo kaya't hindi magandang ipakita sa kanya ang mga bangkay na nakakalat. Iginiit niya kay Tessia na maghintay muna ito saglit sa isang tabi, saka tinatakpan ng trapal ang mga bangkay ng tulisan at tinanong ni Tessia kung anong nangyari sa mga taong dumukot sa kanya, at ayaw ni Arthur aminin na pinatay niya ang mga ito kaya sinabi na lang niyang naaksidente ang mga ito kaya hindi na sila makakabalik pa. Wala nang ibang tanong si Tessia kaya kinuha ni Arthur ang mga gamit ng bata mula sa karwahe ng mga tulisan, saka siya nagpaalam dahil kailangan na niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-uwi, ngunit bigla siyang hinawakan ni Tessia sa braso at nakiusap na huwag siyang iwan. Ayaw niyang mag-isa dahil baka kainin daw siya ng mga multo sa puno o kung anuman. Tinanong siya ni Arthur kung alam ba niya kung paano umuwi at sabi ni Tessia ay alam niya ang direksyon, pero wala siyang ideya kung gaano katagal bago makarating sa kanilang nayon. Hindi man gusto ni Arthur ang ideya ng pag-escort sa isang bata sa isang mahabang biyahe at alam niyang wala talagang tsansang makauwi si Tessia ng buhay kung hindi niya ito tutulungan, kaya't sa huli ay pumayag na rin siyang samahan ito pauwi.
Tumingin si Arthur sa mga lobo na nahuli ng mga tulisan at sandaling naisip na baka pwede niya itong gamitin bilang transportasyon, pero wala siyang alam kung paano kontrolin ang isang lobo kaya naisip niyang iwan na lang ang mga ito, ngunit sinabi ni Tessia na dapat man lang nilang tanggalin ang mga mahiwagang kwelyo sa leeg ng mga lobo para makabalik sila sa kagubatan. Binalaan siya ni Arthur na baka umatake ang mga lobo kapag tinanggal na ang mga kwelyo, pero kampante si Tessia dahil wala naman siyang ginawang masama sa mga ito, at bilang isang taga rito sa kagubatan, tungkulin niya raw na alagaan ang mga nilalang na nakatira rito at sa huli ay tinanggal niya ang mga kwelyo, at gaya ng inaasahan na mapayapang bumalik sa gubat ang mga lobo. Kinabukasan, nagsimula na ang paglalakad ni na Arthur at Tessia papunta sa nayon ng mga duwende at pagkalipas ng ilang oras, nagpahinga sila para kumain at nagluto si Arthur ng kaunting nilagang sabaw at sinabi kay Tessia na kailangan niyang kumain para may lakas siya sa mahabang lakad. Para kay Tessia ay medyo kakaiba ang amoy ng sabaw pero hindi naman talaga si Arthur isang magaling na tagaluto, pinaghalo lang niya ang tuyong karne at kaunting asin kaya't hindi man ito masarap na mas okay na rin kaysa wala. Tinanong ni Tessia si Arthur kung bakit siya napadpad sa Elshire Forest dahil bihira lang daw ang mga tao na lalo na ang isang bata na mapunta rito. Ikinwento ni Arthur kung paano siya nahiwalay sa kanyang pamilya at nauwi sa lugar na ito, dahil napag-uusapan na rin ay tinanong niya si Tessia kung kamusta ang buhay sa kaharian ng Elinor. Ayon kay Tessia ay gustong-gusto niya roon na madalas kasing abala ang kanyang mga magulang sa trabaho kaya karamihan ng oras niya ay kasama ang kanyang lingkod at ang kanyang lolo. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay pero dahil hindi rin alam ni Tessia kung gaano pa kalayo ang kanilang nayon, mahirap sukatin kung gaano katagal pa ang biyahe. Mas lumala pa ang sitwasyon nang mapansin nilang sinusundan na sila ng mga lobo na pinalaya ni Tessia. Dahil dito ay gusto na lang sana ni Arthur na pinatay na lang niya ang mga lobo kanina pa. Nang gabing iyon, nagdesisyon si Arthur na magbantay sa labas ng tolda para masigurong hindi sila aatakihin ng mga lobo habang natutulog. Pero makalipas ang ilang sandali ay sumisilip si Tessia at tinawag siya papasok sa loob ng tolda. Sinabi ni Arthur na hindi pa siya inaantok kaya magbabantay siya sa labas, pero masyado nang natatakot si Tessia para matulog ng mag-isa kaya't nakiusap siya kay Arthur na pumasok na lang sa loob. Sa huli ay pumayag na rin si Arthur at nagpas siyang magbantay na lang mula sa loob ng tolda para kay Tessia. Halatang pilit lang ni Tessia na hindi ipapakitang natatakot siya pero bago matulog si Tessia, hiniling din niya na manatili si Arthur sa tabi niya sa lahat ng oras at gusto raw muna niyang matuto ng kaunti tungkol sa kaharian ng mga tao, kaya tinanong niya si Arthur kung totoo bang lahat ng tao ay malilibog at may maraming asawa. Nabigla si Arthur sa tanong ni Tessia at tinanong kung saan niya narinig yun at pinaliwanag ni Tessia na ang lolo niya raw ang nagsabi noon, hindi naman may kakaila ni Arthur na may mga ganoong tao talaga lalo na sa Gravit na pamilya. Pero sa kabuuan ang karamihan sa mga tao ay maayos at mahinhin. Pinaniwalaan naman siya ni Tessia kaya tumalikod ito at agad na nakatulog at di naman umatake ang mga lobo, kaya kinaumagahan na nagpatuloy na sina Arthur at Tessia sa kanilang paglalakbay. Habang tumatagal ay lalo nang nagiging komportable si Tessia kay Arthur at ngayon na medyo nakalimutan na niya ang tungkol sa mga tulisan na gustong ibenta siya, mas masayahin na siya pero kahit ganun ay talagang wala pa rin siyang alam sa mga survival skills dahil kahit sa simpleng pagtawid sa sapa, hindi niya kaya mag-isa kaya binuhat siya ni Arthur. Bigla na lang nakaramdam si Arthur ng matinding sakit sa dibdib at hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya, agad namang tumakbo si Tessia para maghanap ng halamang gamot na makakatulong, pero si Arthur ay hindi naniniwalang karaniwang sakit lang ito. Habang nakasandal siya sa puno, biglang dumating ang lobo mula kanina at nagsimulang kinakabahan si Arthur dahil wala siyang lakas para lumaban kung sakaling umatake ito. Maya-maya ay bumalik si Tessia dala ang halamang gamot kaya agad siyang binalaan ni Arthur na lumayo dahil baka delikado ang lobo. Pero sa kanyang gulat ay iniwan lang ng lobo ang isang patay na baboy sa harap ni Arthur at saka lumakad palayo. Naguluhan si Arthur sa nangyari pero inakala ni Tessia na baka ito ay pasasalamat ng lobo sa pagtulong niya noong una. Kinagabihan ay nagkampo sila ni Tessia at masaya silang nag-roast ng karne sa tabi ng apoy, mas masarap ito kumpara sa sabaw na niluto ni Arthur kaya todo enjoy si Tessia at habang naghahanap siya ng halamang gamot kanina, nakakita rin siya ng ilang kabute kaya inialok niya ito kay Arthur. Pero mukhang hindi dapat tinanggap ni Arthur ang kabute dahil nagkamatinding pagtatae siya matapos itong kainin,
Pagkatapos niyang mailabas lahat ng laman ng tiyan niya, sobrang pagod na si Arthur at halos mawalan na siya ng malay sa antok. Pero tuloy-tuloy pa rin ang kwento ni Tessie sa kanya at ikinukwento niya kung paano siya binabasahan ng kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga kaharian ng tao at ng mga duwende. Gustong-gusto talaga ni Tessie na mabisita ang mga lugar na iyon pero hindi siya kailanman pinayagan dahil hindi nagtitiwala ang mga duwende sa ibang lahi. Bigla niyang napansin na parang hindi naman siya pinapakinggan ni Arthur sa mga sinasabi niya, pero alam niyang antok lang ito kaya tinatakpan niya siya ng kumot at binati ng good night. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad pero lalong lumalala ang sakit sa dibdib ni Arthur. Humingi ng paumanhin si Tessie dahil hindi siya nakakatulong pero sabi ni Arthur ay ayos lang naman iyon. Para mabago ang usapan ay tinanong ni Tessie kung okay lang na tawagin siyang Artie dahil pakiramdam niya ay magkaibigan na sila, sa dami ng oras na magkasama sila at naging malapit na talaga sila sa isa't isa. Sabi ni Arthur na ayos lang sa kanya na maging kaibigan si Tessie at nagulat si Tessie na parang hindi masyado nag-react si Arthur, kaya nagbiro si Arthur at sinabing pangako niya na iingatan ang bawat sandali na iniisip siya ng dakilang Tessie bilang isang kaibigan. Pero naiinis si Tessie sa biro niya at sinabihan siyang tigilan ang pagiging parang bata. Natatawa si Arthur dahil siya pa ang sinasabihang childish gayong si Tessie ang umiyak at nakiusap sa kanya na huwag siyang iwan mag-isa dahil natatakot siya. Pero binanggit ni Tessie na ibang usapan naman daw iyon at sa gitna ng pagbiroan nila, napaisip si Arthur na si Tessie ang kauna-unahang tunay na kaibigan na meron siya, kahit noong sa dati niyang mundo ay natatakot ang mga tao sa kanya kaya wala talaga siyang naging tunay na kaibigan hanggang ngayon. Bigla na lang may napansin si Tessie na pamilyar sa kanya kaya tinawag niya si Arthur para alamin ito. Lumapit si Arthur at inakala niyang makakakita siya ng kakaibang sanga o bato, pero laking gulat niya nang makita niyang nasa harap na siya ng isang napakalaking puno na may portal sa gitna nito. Sinabi ni Tessie kay Arthur na ito na ang pasukan papunta sa nayon ng mga duwende. Inabot niya ang kamay niya kay Arthur at sinabi na halika at ikaw ay sumama sa akin. Habang napapansin ni Arthur na nananatiling tahimik si Tess sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, napagtanto niyang naging pabigla siya sa pagtitiwala sa kanya kahit tinawag siya nitong kaibigan habang sila ay nasa kagubatan pa. Naisip ni Arthur na sa mga ganitong sitwasyon ay walang saysay ang mga salita at napuno siya ng kaba at nagsisi na hindi siya naging mas maingat, agad namang nagbunot ng mga sandata ang mga sundalong duwende para patayin siya. Agad namang kumilos si Tess nang maproseso niya ang nangyayari at pinatigil ang mga gwardya. Sinabi nila sa kanya na si Arthur ay isang mapanganib na tao at kailangan siyang patayin bago pa man sila mapahamak. Ipinaliwanag ni Tess na si Arthur ay kaibigan niya at siya ang nagligtas sa kanya pero hindi naniwala ang gwardya at sa halip, inakusahan nito si Arthur na ibini-brainwash si Tess. Biglang may malakas na boses na nagsabi sa kanya na tumahimik at isang portal ang biglang lumitaw sa harapan nila at may isang matandang duwende na lumabas doon. Sinabihan nito ang mga sundalo na palayain kaagad ang binata at habang nilalapitan ni Tess si Arthur para tingnan ang kalagayan niya, sinermonan niya ang mga sundalo dahil sa pagbabanta kay Arthur. Ngunit sinabi ng matandang duwende na siya palang lolo ni Tess na patas lang ang reaksyon ng mga sundalo. Dahil nga isang tao ang basta-bastang pumasok sa kanilang kaharian kasama ang nawawalang prinsesa at pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Vir Ian, dating hari ng mga duwende at nagpasalamat siya kay Arthur sa pagligtas sa kanyang apo at sa prinsesa ng kanilang kaharian. Nagulat si Arthur sa revelasyong ito at hindi siya makapaniwalang prinsesa pala ang babaeng iyon ngunit ngumiti lang ito sa kanya nang may kayabangan. Tinanong ni Vir Ian si Tess kung hindi niya sinabi sa kanyang kaibigan ang tungkol sa kanyang pagiging prinsesa. Sumagot si Tess na sinabi niya pero sigurado si Arthur na hindi niya ito binanggit. Dumating ang mga magulang ni Tess at agad siyang tumakbo sa yakap nila at tumingin ang kanyang ama kay Arthur at gaya ng ibang duwende na may galit sa mga tao. Agad nitong iniutos sa mga sundalo na patayin siya pero ipinaliwanag ni Vir Ian na kahit tao si Arthur ay iniligtas niya si Tess at inihatid pa pauwi. Nagsalita rin si Tess para ipagtanggol si Arthur at pinilit ang ama niya na payagan siyang isama si Arthur sa kanilang kastilyo. Sinabihan ni Vir Ian si Arthur na kailangan nilang mag-usap mamaya, at naramdaman ni Arthur ang isang mahiwagang kapangyarihan mula sa matandang duwende. Pagkatapos noon ay hinawakan ni Tess ang kamay ni Arthur at nagsimulang tumakbo sa loob ng lungsod.
Namangha si Arthur sa kanyang nakikita ngunit hindi may kakaila ang mga tingin ng mga duwende sa kanya at napupuno ng galit at puot dahil sa mahabang kasaysayan ng digmaan sa pagitan ng tao at duwende. Hindi naman siya gaanong nababahala sa mga tingin nila kundi mas iniisip niya ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Tess noong una siyang humingi ng tulong dito. Nalilito rin si Arthur sa pananakit ng kanyang dibdib kaya't nagpasya siyang maging mas maingat mula ngayon. Di nagtagal ay nakarating sila sa kastilyo at inutusan ni Tess ang lahat ng kasambahay na pagsilbihan si Arthur ng buong makakaya nila. Nagsimula na rin siyang magplano kung paano mananatili si Arthur sa kanilang tahanan. Subalit naramdaman ni Arthur na mas mainam kung sasabihin muna niya sa mga magulang ni Tess ang tungkol sa kanilang naging paglalakbay. Pinayagan naman siya ng mga ito na magsalita kaya't pinaupo siya ni Tess sa hapag at ipinaghanda pa ng tsaa at merienda bago pa sila magpatuloy. Naisip ni Arthur kung tama lang ba na isang tao ay makatanggap ng ganitong uri ng pagtrato. Pagkatapos ay ipinakilala ng ama ni Tess na si Alduin ang sarili niya na pati na rin ang kanyang asawang si Muriel. Maayos na ipinakilala ni Arthur ang sarili niya at magalang na bumati sa kanila kaya't humanga si Alduin sa kanyang asal kahit halatang galing siya sa mahirap na pinagmulan. Dito na nagsimulang ikwento ni Arthur kung paano niya iniligtas si Tess mula sa mga mangangalakal ng alipin. Galit na galit ang pamilya ni Tess nang marinig ang nangyari at nagsimulang magbitiw ng masasamang salita laban sa mga tao. Ngunit sinabi ni Arthur na ang dapat nilang sisihin ay ang gawain ng pang-aalipan at hindi ang buong lahi. Tinanong ni Virian kung paano niya nailigtas si Tess mula sa mga mangangalakal ng alipin at dito inamin ni Arthur na isa siyang salamangkero. Nahirapan ang hari na paniwalaan ito at mas lalong hindi makapaniwala ang mga sundalong duwende at inaakusahan si Arthur na niloloko lamang si Tess. Pero pinatigil sila ni Virian at sinabihang huwag kumilos hanggat walang utos. Lumapit din si Tess upang ipagtanggol si Arthur at ikinwento ang mga narinig niyang sinabi ng masasamang tao. Niyakap siya ng kanyang ina para maibsan ang takot at lungkot at pagkatapos noon, sinabi ng kanyang ama kay Arthur na naniniwala siya sa kwento nito. Sa huli ay hiningi ni Arthur kay Alduin na pauwiin siya sa kanyang pamilya bilang kabayaran sa pagligtas niya sa buhay ng kanilang anak. Ngunit tinawag ni Alduin na hindi makatwiran ang kahilingan ni Arthur at sinabi niyang ayaw niyang tumulong sa mga taong barbaro, kaso sagot ni Arthur na kung ganoon din lang ang asal niya ay hindi siya naiiba sa mga barbaro. Napilitan si Alduin sa narinig pero kahit ganoon ay tumanggi pa rin siyang tumulong at bigla namang tumitig sa kanya si Tess na parang emosyonal na kinukumbinsi siya. Mabilis siyang sumuko at sinabi kay Arthur na normal lang na nabubuksan ang daan papunta sa kaharian ng mga tao tuwing ika-7 taon lamang. Pero hindi nila siya maaaring panatilihin doon ng ganoon katagal. Kaya't magpapadala na lang sila ng mga sundalo para ihatid siya pauwi at ikinatuwa ito ni Arthur ngunit bigla ulit sumakit ang kanyang dibdib na mas matindi kaysa dati. Pinilit niyang tiisin ang sakit sa buong maghapon at ng gabi, lumabas siya sa balcony ng kanyang silid para makahinga ng sariwang hangin. Mula roon ay nakita niya si Tess na masayang naglalaro kasama ang kanyang mga magulang sa kabilang silid at naalala niya ang sarili niyang pamilya. Naisip ni Arthur kung ayos lang ba sila na kahit naniniwala siyang sapat ang lakas nila para makaligtas sa pag-atake ng mga tulisan, labis na niyang namimiss ang mga ito. Nagtaka rin siya kung magiging masaya ba ang kanyang pamilya sa muling pagkikita nila gaya ng kasiyahang nakikita niya kina Tess at sa mga magulang nito, lalong sumama ang kanyang pakiramdam habang iniisip ito. Napansin ni Tess ang lungkot ni Arthur at agad siyang pinuntahan at humingi siya ng tawad sa ngalan ng kanyang pamilya dahil sa naging masamang pagtrato sa kanya. Sinabi ni Arthur na ayos lang at pagkatapos ay tinukso si Tess na bumalik na sa pamilya niya at mag-enjoy habang inaalagaan at pinapaligaya siya ng mga ito. Nainsulto si Tess at binanggit niyang ganon din ang gagawin ng mga magulang ni Arthur sa kanya kapag nakauwi na siya. Dahil dito ay mas lalo pang nag-alala si Arthur at tinanong niya si Tess kung sa tingin niya ay talagang magiging masaya ang kanyang mga magulang na makita siyang muli sa kabila ng lahat. Biglang hinawakan ni Tess ang kanyang mukha at sinabing natural lang na namimiss siya ng kanyang mga magulang dahil wala siya sa tabi nila. Sinabi rin niya na namimiss na niya si Arthur dahil paalis na ito at natigilan si Arthur at hindi nakasagot. Bigla namang lumutang sa hangin ang mga kumikislap na talulot ng isang bulaklak na animoy parang mga alitaptap. Sabay nilang pinanood ito at namangha sa ganda ngunit bigla naalala ni Arthur ang malamig na tingin noon ni Tess, kaya't napaisip siya kung may mali ba sa kanya noon o baka siya lang ang nakapansin. Pinili niyang itigil na ang pag-iisip tungkol dito at namnamin na lang ang sandali at biglang naramdaman niya ang paparating na atake patungo kay Tess.
agad niya itong hinaharangan at mabilis na tumakbo patungo sa pinagmulan ng atake at laking gulat niya nang makita na si Vir Ian pala ito. Galit na tinanong ni Arthur ang matandang duwende kung balak ba nitong patayin ang sariling apo, subalit tinanong siya ni Vir Ian kung kaya ba talagang makapatay ng tao gamit ang mga talulot at nang tingnan ni Arthur ang kanyang mga kamay, nakita niyang ito'y may hawak na mga kumikislap na talulot. Pinuri siya ni Vir Ian dahil sa mabilis nitong pagharang sa atake at sa maagap na pagtugon, sigurado na raw siya ngayon na talagang si Arthur ang lumaban sa mga mangangalakal ng alipin, subalit nainis si Tess sa ginawa ng kanyang lolo dahil pakiramdam niya ay inaapi nito ang kaibigan niya, gayunman ay sinigurado ni Vir Ian kay Tess na wala siyang balak gumawa ng takot o mangapi kanino man at sadyang interesado lang daw siya kay Arthur. Nagsaman siya ng maliit na espada na gawa sa kahoy at iniabot ito kay Arthur upang subukan ang kanyang kakayahan, pagkatapos ay inilagay niya si Tess sa gilid ng damuhan para hindi madamay, nagbigay ng sign si Vir Ian kay Arthur na maaari nang magsimula at agad namang sumugod si Arthur. Sinubukan niyang tamaan ang matandang duwende, pero laking gulat niya na kahit anong bilis pa ang gamitin niya gamit ang mahika, hindi pa rin siya makalapat ng kahit isang suntok kay Vir Ian. Sa isang salpukan ay hinarang ni Vir Ian ang atake niya at nabasag ang espada ni Arthur, isa sa mga piraso ng espada ay lumipad patungo kay Tess, kaya't inihagis ni Arthur ang hawakan ng espada upang masalag ito at nagulat si Vir Ian sa galing ni Arthur at sinubukan na gamitin ang pagkakataong iyon para tapusin ang laban gamit ang body blast. Pero nasalo ito ni Vir Ian gamit lamang ang instinct at ayaw namang sumuko ni Arthur, kaya't muling sumugod ito at tinamaan si Vir Ian sa noo at labis na humanga ang matandang duwende sa nakapasok na isang tama. Sinabi niyang dapat nang maghanda si Arthur para sa ikalawang round kaso biglang umatake si Tess mula sa likuran at sinabihan na tigilan na ang pang-aapi sa kanyang kaibigan. Ipinaliwanag ni Vir Ian na hindi siya nang-aapi at sa katunayan kung pinigilan niya ang sarili niya si Arthur naman daw ang lalabas na nang-aapi sa kanya. Naisip ni Arthur na hindi naman talaga naniniwala si Vir Ian sa sinasabi niya, pero magalang pa rin siyang nagpasalamat sa kanya sa pagbibigay halaga sa kanyang kakayahan. Iginiit ni Vir Ian na hindi siya nagpapalakas-lakas lang ng kwento at kung talagang nagpapasalamat si Arthur, dapat ay tanggapin niya ang alok na maging kanyang estudyante at nabigla si Arthur sa alok na iyon na parang galing sa wala, at dinagdag na hindi siya maaaring manatili doon dahil siguradong nag-aalala na ang kanyang mga magulang. Sagot ni Vir Ian ay may paraan para ipaalam sa kanyang mga magulang na ligtas siya roon ngunit bago pa makapagtanong si Arthur tungkol dito, muling sumiklab ang matinding sakit sa kanyang dibdib kaya't napaluhod siya sa lupa. Napansin na rin ito ni Vir Ian noong una pa at ngayon ay kumpirmado na sa kanya na namana ni Arthur ang tinatawag na Beast Will. Sinabi niya kay Arthur na dapat siyang maging alagad niya na kung hindi ay mamamatay siya bago pa niya muling makita ang kanyang mga magulang. Nang gabing iyon, habang natutulog si Arthur ay bigla niyang naramdaman ang matinding sakit sa kanyang dibdib, pilit niyang pinigilan ito pero lalo lang lumalala ang sakit hanggang sa parabang may pumupunit sa kanyang katawan at lumitaw ito sa kanyang harapan. Pagdilat ni Arthur ay nakita niya ang isang madilim na nilalang na nakatayo sa ibabaw niya na may nakakakilabot na presensya, automatiko siyang nakaramdam ng takot sa nilalang pero sa kaloob-looban niya, sinimulan niya itong suriin na parang isang therapist. Naisip niya kung ang halimaw ba ay representasyon ng kanyang pag-aalala o mabigat na responsibilidad, nagsimula siyang sumigaw habang papalapit ang nilalang, pero narinig niya si Tess na sinisigawan siyang magising. Pagkagising niya mula sa bangungot ay nakita niyang nakaupo si Tess sa ibabaw niya at masayang binabati siya ng magandang umaga. Ayaw makita ni Arthur ang nakakainis niyang mukha bilang unang bagay sa umaga, kaya sinabi niyang layuan siya dahil hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa halimaw sa kanyang panaginip. Sinubukan pa niyang matulog muli pero nagalit si Tess dahil inakala nitong tinawag siyang halimaw, pinilit siyang bumangon ni Tess dahil hinihintay siya ng lolo nito at ibinabangon sa kama kaya't wala na siyang nagawa kundi maghanda. Tinanong ni Tess kung talaga bang mananatili siya doon kasama niya at sumagot si Arthur na hindi pa siya sigurado, pero may ipapakita raw si Vir Ian sa kanya na posibleng makapagpabago ng isip niya, kaya gusto muna niyang makita iyon bago magdesisyon. Maya-maya ay lumabas sina Arthur at Tess kung saan nakita nilang sinusubukan na i-convince ni Haring Alduin si Vir Ian na hindi dapat pinapayagan ang isang tao na manatili sa kaharian ng mga duwende, pero hindi pinansin ni Vir Ian ang mga argumento ng hari at sumakay siya sa kanyang karwahe at sinabing gusto niya si Arthur at doon natapos ang usapan.
Bigla ring sumakay si Tess sa karwahe at inilabas na naman ang paborito niyang drama na Iniligtas Ako ni Arthur, pero pinatahimik siya ng kanyang ama dahil hindi na raw ito tungkol sa kanya at pinatahimik din siya ni Veer Ian habang inaanyayahan ang mga bata na sumakay sa karwahe, sabay-sabay silang bumiyahe papunta sa isang kaibigan ng matandang duwendeng si Veer Ian. Habang nasa loob ng karwahe ay nagsimulang magmeditasyon sina Veer Ian at Tess. Naiinip si Arthur kaya tinanong niya si Veer Ian kung gaano pa katagal ang biyahe at biglang napahilig si Tess sa balikat ni Arthur dahil nakatulog pala ito at hindi talaga nagmemeditasyon. Sinabi ni Veer Ian na maaga raw gumising si Tess ngayon para lang makasama sa kanila. Ipinaliwanag din niya na si Tess ang nag-iisang tagapagmana ng trono kaya hindi ito kailanman nagkaroon ng tunay na kaibigan. Hirap siyang magtiwala sa mga tao at madalas ay itinatago ang kanyang damdamin sa karamihan. Pero talagang komportable si Tess kapag kasama niya si Arthur at nagpasalamat si Veer Ian kay Arthur dahil kapag kasama raw ni Tess si Arthur, nakakangiti ito ng malay at humanga si Arthur sa kababaan ng loob ni Veer Ian na kahit bata ay marunong siyang pasalamatan, at dahil doon ay nabuo ang kumpiyansa ni Arthur na maaari niyang pagkatiwalaan ang matandang duwende. Makalipas ang ilang sandali ay huminto ang kanilang karwahe sa harap ng isang bahay na malayo sa kabihasnan. Naging interesado si Arthur na makita kung sino ang taong kayang paglakbayin pati ang dating hari papunta sa kanyang bahay. Bigla na lang lumakad si Veer Ian papunta sa pinto at sinisipa ito habang sumisigaw sa kaibigan niyang lumabas. Lumapit siya para silipin kung may dumarating pero binuksan ng kaibigan niya ang pinto mismo sa harap ng mukha niya at sinabihan na tigilan na ang pagsigaw. Ipinakilala siya ni Veer Ian bilang si Rhaenyra na isang matagal na kaibigan at isang mangkukulam na may kakaibang kakayahan. Sinabi niya na makakatulong si Rhaenyra kay Arthur gamit ang kanyang kapangyarihan, at pinapasok silang lahat ni Rhaenyra sa loob ng bahay para agad silang makapagsimula. Ang bahay ni Rhaenyra ay puno ng mga libro at naisip ni Arthur kung paano siya matutulungan ng isang taong mukhang nerd. Iginiit niya na ayon kay Lolo Veer Ian ay may spell daw si Rhaenyra na makakatulong sa kanyang makipag-ugnayan sa kanyang mga magulang. Tumawa si Rhaenyra at pinagsabihan si Veer Ian na masyado na siyang malambot sa bata. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Arthur na isa siyang deer na ibig sabihin ay kaya niyang makita ang nakaraan at ang hinaharap. Pag-activate niya ng kanyang kapangyarihan ay nadiskubre niyang napaka-espesyal ni Arthur kaya't hindi niya makita ang tunay nitong nakaraan. Pero alam niyang hindi isang manghuhula ang hinahanap ni Arthur, kundi ang muling makita ang kanyang mga magulang at ipabatid sa kanila na maayos ang kanyang kalagayan. Tumatango si Arthur at sinabihan siya ni Rhaenyra na alalahanin niya ng malinaw ang anyo ng kanyang mga magulang habang nakayuko sa ibabaw ng isang timba ng tubig. Pinilit ni Arthur na ituon ang buong isipan niya sa malinaw na larawan ng kanyang mga magulang, samantala ang kanyang mga magulang ay kasalukuyang nanananghalian sa bago nilang bahay sa lungsod. Naghain si Alice ng nilagang sabaw kay Reynald at sinabi niyang paborito rin iyon noon ni Arthur. Bigla siyang nalungkot at naging emosyonal dahil kaarawan ni Arthur ngayon pero wala siya sa kanilang piling. Naalala niya ang sakit noong araw na tumalon si Arthur sa bangin at si Reynald naman ay naalala kung paano siya naglasing dahil sa matinding lungkot at pag-aakalang kasalanan niya ang lahat. Buti na lang at nandoon ang kanilang mga kaibigan para tulungan siyang makabangon. Di nagtagal ay dumating sila sa lungsod at nagpaalam ang kanilang mga kasama sa paglalakbay. Naging sundalo si Reynald para magkaroon ng kabuhayan at nakabili sila ng bahay sa lungsod. Pinipilit nilang mamuhay ng normal kahit miss na miss nila si Arthur. Nalulungkot sila sa tuwing naiisip nila ang anak pero bigla na lang nilang narinig ang boses ni Arthur na tumatawag sa kanila. Pareho silang napatayo sa kanilang kinauupuan dahil sa sobrang gulat at sinabi ni Arthur na hindi iyon epekto ng mushroom sa nilagang sabaw, talagang kinakausap niya sila. Ipinabatid niya sa kanila na buhay siya na nasa mabuting kalagayan at kasalukuyang naninirahan sa kaharian ng mga duwende. Ipinaliwanag ni Arthur na gumagamit siya ng isang espesyal na spell para makausap sila, kahit gustong-gusto na niyang umuwi at hindi pa raw niya ito magagawa sa ngayon. Inamin niya na may kakaiba sa kanyang katawan at kailangan niya ng lunas para dito, pero nangako siyang agad siyang uuwi pagkatapos ng paggamot at naantig ang kanyang mga magulang at napaluhan nang malaman nilang buhay pa pala siya. Sinabi ni Arthur sa kanila na mag-ingat sila hanggang sa muli silang makapag-usap. Niyakap nila ang isa't isa at binanggit ni Arthur na mahal niya sila at habang umiiyak siya, tumulo ang kanyang luha sa timba at dahil dito ay nawalan siya ng konsentrasyon at naputol ang spell ni Rhaenyra.
Pagkatapos nun ay pinapakalma ni Arthur ang sarili at hiningi kay Vir Ian na tanggapin siya bilang estudyante. Di nagtagal ay nakarating na sila sa palasyo at iniutos ni Vir Ian sa kanyang anak na ipahayag na si Arthur ang magiging alagad niya. Hindi sigurado si Alduin sa desisyong iyon pero matatag na sinabi ni Vir Ian na pananagutan niya ang anumang gulo na maaaring idulot ni Arthur. Dahil dito ay napilitan si Alduin at ang kanyang asawa na sumang-ayon. Formal nilang tinanggap si Arthur bilang panauhin sa kanilang kaharian at humingi pa sila ng paumanhin dahil hindi nila ito tinrato ng maayos noong una. Napansin ni Arthur na kahit hari na si Alduin ay hindi pa rin ito makapalag sa ama niyang si Vir Ian. Natutuwa siya sa pagkaalam nun at tinanggap niya ang pakikipagkamay ng hari at biglang sumisingit si Tess at sinabi sa kanyang ama na kung totoong tinatanggap nila si Arthur bilang panauhin, dapat ay payagan nila itong makalabas at maglibot kasama siya at wala nang nagawa ang ama niya at agad siyang dinala ni Tess papunta sa palengke habang masiglang ipinapakita sa kanya ang iba't ibang klase ng pagkain na ibinebenta roon. Habang naglalakad ay hindi sinasadyang nabangga ni Arthur ang isang batang elf na may kulay ginto ang buhok, agad siyang humingi ng paumanhin pero sinungitan siya ng bata at tinawag siyang kadiri at sinabi nitong nadumihan siya ng germs ng tao. Nagdrama pa ito sa harapan ni Arthur at sinabing kahit patanggapin siya ni Vir Ian at mananatili siyang dayuhan, hindi maintindihan ni Arthur kung ano ang problema ng batang ito, pero maya-maya ay sumali na rin ang iba pang bata at sinabihan na bumalik na lang siya sa kaharian ng mga tao. Binanggit ni Tess na huwag na lang pansinin ang mga racist pero nakakaramdam si Arthur ng kaunting kalokohan sa loob niya. Nagbigay ng pagkakataon si Faye ang batang blonde nang ipinagyayabang nito ang pagiging maharlika. Binabanggit na si Tess na lang ang samahan niya at hindi si Arthur. Tumanggi si Tess pero agad na kumilos si Arthur na parang kilalang-kilala niya si Faye, sinadya niyang maliin ang pagbigkas sa pangalan nito at naging sarkastikong magalang dahilan para mabweset si Faye. Hindi pumayag si Faye na palampasin iyon at itinapon ang kanyang panyo sa lupa bilang hamon kay Arthur para sa isang duelo. Sinubukan siyang pigilan ni Tess at sinasabing kahit isa siyang maharlika ay hindi siya palalagpasin kung manggulo siya sa estudyante ng kanyang lolo. Pero sagot ni Faye ay tinuruan daw siya ng kanyang ama na huwag hayaan ang sino man na babastusin siya. Tinukso niya si Arthur at tinatanong kung tatakbo ba siya palayo na parang duwag dahil ang kilos niya ay sumasalamin din sa dangal ng kanyang guro. Pero nagulat si Arthur dahil tila normal lang ang duelo sa kaharian ng mga elf at wala man lang sumusubok na pigilan sila kaya't napagdesisyonan ni Arthur na tanggapin ang hamon. Si Tess ang naging tagapamagitan ng laban at pagkabigay niya ng hudyat para magsimula at agad tumakbo si Faye papunta kay Arthur na agad naman siyang sinuntok. Napuruhan si Faye at nawalan ng malay sa isang suntok lang at nadismaya si Arthur dahil inakala niyang magiging mas mahirap ang laban. Lalo na matapos ang lahat ng pagmagaling ni Faye at sabi ni Tess na inaasahan na talaga niyang ganito ang mangyayari, hinihila niya agad si Arthur palayo para umiwas sa kaguluhan. Nag-ikot sila sa palengke at kumain ng kaunting merienda at dumaan sa aklatan at ilang tindahan, pagkatapos ay bumalik sa palasyo para magpahinga at tinanong ni Tess si Arthur kung excited ba siya para sa kanyang pagsasanay, pero hindi siya masyadong interesado na pag-usapan ito. Noong mas maaga ay malinaw na sinabi ni Vir Ian kay Arthur na magiging sobrang hirap ng training niya, pero kung kakayanin niya at makikita niya ang napakalaking resulta na kahit ganun ay pumayag si Arthur at sa wakas ay nakaramdam siya ng excitement para ipakita iyon kay Tess. Sinabi niya na sobrang ganado na siya sa pagsasanay at magsisikap siya para makamit ang kinabukasang hawak niya sa sarili niyang mga kamay. Sagot ni Tess ay magpapakahirap din siya at tinanong siya ni Arthur kung ano bang gusto niyang gawin. At sagot ni Tess na wala naman siyang ibang layunin kundi makipagsabayan lang sa kanya. Kinabukasan ay nagsimula na ang pagsasanay ni Arthur sa ilalim ni Vir Ian. 3 taon ang lumipas na parang isang iglap lang at nanatiling pareho ang relasyon nila ni Tess na gaya ng dati. Siya pa rin ang gumigising kay Arthur tuwing umaga pero ngayon, ginagamit na ni Tess ang mana sa mga paa ni Arthur na nagdudulot ng matinding sakit at ginigising siya habang sumisigaw at nagrereklamo.